Sa pagbisita ng TFC sa Masbate, nakatisod po kami ng mga negosyong truly Masbateño. Sa labas ng Masbate City, nakilala namin si Aling Marilu. Matagal na siyang nagluluto ng pastillas. Noong 1975, nagsimula lang ang negosyo niya sa paluto at patikim-tikim. Mula sa maliit na puhunang 200 pesos, gumawa siya ng pastillas na pangtinda. Dahil maraming kalabaw sa Masbate, minabuti niyang gamitin ang gatas ng kalabaw imbis na baka. Ang kagandahan ng gatas ng kalabaw is pure milk, is madali pong maluto. Ibang-iba sa gatas ng baka. Walang halong preservative ang pastillas ni Aling Marilu. Ang fresh Carabao milk ay pinapakuluan at hahaluin hanggang magkulay brown ito at lumapot. Pagkahango, kilalatag ito at pagugulungan ng bote para maging flat. Pagkatapos, hihiwain na ang pastillas ayon sa takdang sukat. Wax paper at plastic ang gamit na packaging material para hindi dumikit sa pambalot. Sabi ni Aling Marilu, kaya niyang makagawa ng 400 pastillas gamit ang 30 botelya ng gatas ng kalabaw. Ibinebenta naman niya ng 3 piso kada piraso ang kanyang pastillas at 30 pesos naman ang isang box na may 10 pastillas ang laman. Kung noong 1970s, kasya na ang 200 pesos na puhunan, ngayon 10,000 piso na ang kailangan para makapagsimula sa ganitong negosyo. Beef tapa naman ang bumuhay sa pamilya ni Mercy Natural dito sa Masbate. Kasama ng kanyang mister, nagsimula silang magtinda sa airport at Kapitolyo ng Masbate noong dekada 90. Sabi ni Mercy, traditional pa rin ang paraan ng kanilang pagtatapa. Tinulungan ako ng DTI kung paano inassist nila kami, kung paano ang paghiwa at saka yung pag-repack. 150 pesos ang isang pakete ng Masbate beef tapa. Dahil mura at masarap, binibili agad ito ng mga papauwing bakasyonista. Gabi-gabi, gumagawa ng beef tapa sina Aling Mercy. Mula alas 5 ng hapon hanggang hating gabi para wala raw langaw at hindi mainit. Mula sa sariwang karne ng baka, minamarinate ang karne gamit ang piling-piling pampalasa. Dahil walang preservatives, 3 araw lang ang shelf life nito. Pero tatagal ang kanilang tapa ng 6 na buwan kapag nasa freezer. 800 packs ng beef tapa ang kanilang daily production. Sabi ni Mercy, aabot din sa 100,000 piso ang puhunan sa meat processing business. Kailangan kasing mag-invest sa mga gamit sa una. Pero kapag meron na nito, 5,000 piso lang na puhunan, pwede na ninyong ipaikot-ikot linggo-linggo. Alam niyo ba na ang Masbate ang isa sa leading coconut producer sa buong bansa? Humigit kumulang sa 20 milyong puno ang nakatanim sa buong probinsya. Kaya hindi rin nakapagtataka na napakalaki rin ang kanilang produksyon ng tuba. Ang tuba ang raw material ng traditional at organic vinegar ni Ginoong Oscar Espinilla. Nagsimula sa puhunang 250 pesos ang suka business niya. Pero ngayon, 1,000,000 piso na ang halaga ng kanyang planta. May sarili na siyang vinegar brand. Ito pag maganda lang ang bentahan mo nito, as you produce, you can sell, magandang returns nito. Oxygenated organic vinegar ang tawag ni Mr. Espinilla sa kanyang suka. Ang pure tuba kasi nilalagay sa malalaking drum na ito para ma-ferment. Gamit ang pinapump na oxygen papunta sa mga tangking ito, pinapabilis ang fermentation process. Sa tradisyonal na pamamaraan kasi, 4 hanggang 6 na buwan ang hihintayin para maging suka ang tuba. Pero sa makabagong proseso, 7 hanggang 9 na araw lang, may suka ka na. Ibinebenta ni Mr. Espinilla ang kanyang suka sa halagang 35 pesos kada botelya sa Masbate. Umaabot naman ito ng 50 pesos kapag nasa Maynila na. Kayang mag-supply ang planta ni Mr. Espinilla ng 3,000 botelya ng organic vinegar kada order. Nakarating na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang kanilang suka at maging sa Australia. Payo ni Mr. Espinilla, kalidad at lasa ang tinitingnan ng mga suka buyers para maging suki mo sila. Yan ang pastillas, beef tapa at organic vinegar ng probinsya ng Masbate.